Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tongue with evidence. Ako kabibig, naglaglaga na ang mga minority group. Sa Senado ba? Binuking kasi sila ni Senator Amy Marcos. Itong si Soto, ay naku mga kabibig, isa din pala nagpaplano ng term extension itong si Soto. Hala ka, gusto pang maging senador after 2028 at plano pa nilang baguhin ang edad ng tatakbong presidente. Naku po, kaya pala gigil sila sa majority block ngayon sa Senado. Para yatang na-block ang kanilang plano na magkaroon ng Constitutional Assembly at term extension sa presidente, senador, at congressman. Ang nangyari kabibig, si Senator Amy Marcos ang nagbulgar ng mga sinisikretong meetings nila, nagkasundo ang Kongreso at Senado, House Speaker Bodjedi at dating Senate President Soto, nagmeting-meting sa Soler at nagtawanan, nagchika-chika, appear, disappear, one-fourth, one-half tungkol sa Constitutional Assembly. At sino ba naman ang author nito? Si BBM. Kasi si BBM gustong maging presidente hanggang 2031. Ngayon, binuking sila ni Senator Amy Marcos na yung drama daw na pag-aresto ni Bato, front act lang pala yun. Front act yun sa plano ng nila Soto na Constitutional Assembly. Buti na lang talaga dumating si Bato at nagiging Senate President si Senator Alan Peter Cayetano kasi napigilan ang mga plano ng mga tribor ng bayan. Grabe no, ang iniisip nila ba ang kanilang posisyon, ang kanilang pangarap na magserbisyo daw di umano. Saan sila nagserbisyo? Sa tao o sa bulsan nila? At ngayon kabibig, sa pasabog ni Senator Amy Marcos, itong si Ping Lacson, huling-huli ang pagkasinungaling. Ewan ko kay Ping Lacson, parang nagbago, tumanda si Ping no, naging chismoso. Ping chismis, pwede yan. Pag matapos na ang ang termino ni Ping, pwede siya mag-vlog. Ito po, si Ping Lacson. Welcome to Ping Chismis. Pwede yan ka, Vivek. Eto ha. Eto kasi ang sinabi ni Senator Amy Marcos. Magkaalaman, laglagan na talaga to. Laglagan dahil sa kanyang kasinungalingan. Ito kasi sabi ni Senator Amy Marcos, ikakasanilaan CONAS kung saan ang eleksyon ay para sa lamang sa local position. No AI, no extension ng 3 taon. Tapos papalitan pa daw yung edad ng Pangulo. Gagawin ng 50 years para hindi makatakbo at disqualified na si VP Sara. Sumagot si Ping, ibang issue yung nagpapalabas sila tungkol sa CONAS. Kaya raw gustong magkaroon ng change ng leadership dahil papunta kaming CONAS.BS. Anong BS? Hindi totoo yun. Hindi namin napag-usapan yan. Sabi ni Ping ha, hindi totoo. That's BS. Hindi napag-usapan namin yan. Sa dami ng caucuses naming minority, wala kaming pinag-uusapan tungkol sa CONAS. Sa dami ng caucuses ng mga minority. Hindi pinag-usapan, isang BS yan. Pero ito ang nangyari ngayon. Yan. Last January, sabi ni Senator Amy Marcos, Ping, anong BS dyan? Nilaban natin ang PI. Labanan din natin ang CONAS for term extension. Kung babaguhin, dapat para sa tao, hindi sa politika. Ito Ping, ito yung sasampal sa kasinungalingan mo. Itong sasampal sa pagiging chismosa mo. Ito na, January 2026. Sabi ni Soto, kung gusto nating baguhin ang
konstitusyon. Let's use a constitutional convention or a constituent assembly. Hindi sa Supreme Court ang desisyon. Yan ang punto ko. Now, May 2026, I simply said I will ask my Senate colleagues what they think of the idea. Oh, Ping, paano yan? Si Soto pala ang naglaglag sa'yo. Or nilaglag mo si Soto dahil sa kasinungalingan mo, sinagot ka ni Senator Amy Marcos at sinampal sa iyong pagmumukha ang mga sinasabi ni Soto. Paani to? Paani? Ito sabi, nagkaroon ng meeting sa Soler at pinag-usapan ang CONAS. Ang bilis mag-deny ni Ping. Sagutin mo, straight dapat. Kasama ka ba sa meeting? Yes or no? Uy, bakit capital yung straight? Madam Amy, ikaw talaga, may pinariringgan ka ba? Bakit straight? Sabi ni Ping Lacson, outright lie. Napakalimit kami magkaukos sa minorya. Never yan, CONAS na pag-usapan. Sabi ni Soto, May 22, the idea, chacha, was brought out by the speaker. Agay! Pahiya si Ping. Tingnan mo, Ping chismis, pahiya ka. Bakit? Si Soto ang naglaglag sa'yo. Nilaglag mo si Soto, sinabi mong sinungaling yan. Sinabi mong hindi totoo yan. Parang pinaburan mo si Soto, pinagtanggol mo si Soto, and so on and so forth. Para magmukha kang bayani. Pero ang ginawa ni Soto, nilaglag ka sa iyong pagkasinungaling. Paano ito? Sino? Ay naku, mas lalong masisira yung pangalan mo. Ang mga tao hindi na talaga maniniwala sa'yo. Kasi si Soto nilaglag ka. So nagmukha kang kasi sinungaling dyan. O eto ang komento. I like the straight from Inohaw. Pa-interview mamaya Pinkyat. So sweet talaga itong dalawang gabi naman kayo. The script is not scripting again. Yung straight all caps talaga ang nagdala manang. Very naughty. Senator Ping at Senator Soto, magkamustahan naman po kasi kayo. Dapat, alam nyo sa GC nyo kung anong isasagot. Yes or no, nga ang di kayong isagot ng mga yan. Grupo ng mga sinungaling, SB11. Anong SB11? Denial kahit huli na. Ano bang sabi ni Miriam Jan kay Ping? Ay, wala akong alam. Itong mga sakim sa kapangyarihan, nakakapslak talaga ang straight. Hala, grabe si Nora ni Marcos, no? Ito. Naunahan, Pinocchio ang sagot. Ikaw talaga, kayo talaga ha, huwag kayong ganyan kay Senator Ping Lacson. Senator Aymin talaga, caps lock talaga yung straight. Ano ka ba? Kaya pala nag-ingay na napalitan ng SP kasi naudlot ang plano ng chacha. Oh, tama talaga si Amy. Denial agad. Ang dalawang tumanda na pero ang prinsipyo ay depende sa halaga at laki ng bigay. From Rinaldo Palmero. O, yan kabibig ha. Yan. Ang pasabog ni Senator Amy Marcos. Ngayon, sino ang sinungaling? Si Senator Amy Marcos or si Soto? Diba? So it means na pag-usapan na talaga ang Constitutional Assembly. The idea of chacha was brought out by the speaker. Sino ang speaker niya? Si Boji D. Ang sabi ni Senator Amy Marcos, nag-meeting daw si Boji D at Soto sa Soler. Ay, nabili sa Soler. Nag-meeting sila doon at pag-usapan nila ang CONAS. Naku po, paano yan? Parang nabiktima yata kayo. Ping, dapat alam mo ang mga pinagsasabi mo. 'Di ba? Parang nakakahiya na mali-mali ang mga inaarangkada mo, arangkadang mali-mali. Naku po, yan na. Hay nako kabibig. Si Senator Amy Marcos, naku, wag yung kalabanin yan kasi maraming dalang bala yan. Oo, alam niya. Alam niya ang lahat. May mga, yung mga insiders. Kung si Maharlika ay may puting ahas, nako. Senator Amy Marcos, anong meron kay Senator Amy Marcos? Mga dragon. Kayo talaga. Senator Amy Marcos, term extension, planado na yan.
wag niyo nang anuhin si Senator Amy Marcos. Alam niya ang mga galawan niyo. Ito, pakinggan natin ha. It turns out that Bato was only the beginning of the entire story. Yung pala, more importantly, they really wanted to change and get back the leadership of the Senate because there was so much at stake. Nakapusta na pala doon yung CONAS. Kasi ang problema nila, matatalo sa impeachment sa Senado, mananalo pa si VP Sara sa 2028, iditepok na sila. Kaya ang pag pinag-uusapan, ikasa na ang CONAS. Palitan ng konstitusyon, dagdagan ng 3 taon ang mga kasalukuyang kongresista and extend the term even of the president until 2031 and no elections except perhaps for local positions. The other alternative was also discussed to raise the age for the presidency from 45 to 50 so that VP Sara would be disqualified. So this is a very high stakes game. It has little or nothing to do with Bato. He appears to be just the sidelight. And galit ang Pilipino sa term extension. Ayaw natin ng Noel. Bakit natin pipilitin na naman to? This has lost time and time again. All right, but Senator, these are very serious accusations, even against the president. I just want to ask you, who is your source? Where did you get this information regarding the CONAS plan? Kasi napakadetalyado po ng sinabi ninyo. Baka maakusan kayo ng Malacanang na chismis to, nag-iimbento kayo ng kwento. Who is your source on this, Senator? Yes, one of the guys who was there, pinagmamalaki nila, pinag-uusapan, at it was relayed to so many congressmen. If you recall, before the vote on the impeachment, 3 yung incentive package. 20 million in cash, 200 million, 250 pa in hard or infrastructure DPWH project. Malamang may flood control pa yan para matindi ang kickback. Ikatlo, don't worry about the churches, don't worry about Visayas, Mindanao, and the DDS because there will be no election. Noel ang benta nila. Yun ang part 3 ng incentive package. Tapos, yun na, gusto nila, tigilan na ang flood control investigations kasi mabigat na yung ebidensya, limpak-limpak na yung dokumento, ang dami nagpipresenta at kahit kamag-anak ko, klaro naman na may ebidensya na kay Martin Romualdez, andyan kay Sandro Marcos, andyan rin kay Presidente Bongbong. Kamag-anak ko to, pero wala tayong magagawa, andyan na yung ebidensya. Your credibility is at stake here. You're actually accusing the president of wanting to stay longer in power, which was, I mean, forgive me for saying this, but the very problem that was with your own father, your late father, of wanting to stay in office for a much longer time than he was meant to stay in office. You are throwing that same accusation on your brother. Do you have the facts, the people, witnesses, sources that are credible on this, Senator Amy? Kausap ko ang maraming tao. I'm not certain that they'll come forward and be prepared to talk. But certainly, if there's anyone who knows the consequences of self-perpetuation and corruption, it should be me. Galit ang Pilipino sa usapin ng term extension. It turns out that Bato was... Yun, kabibig ha. I-share na na Senator Amy Marcos lahat na kayo nalalaman. Depende na sa atin kung maniniwala tayo o hindi. Yun lang kabibig ang ating Libeg for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.